Yo, kamusta? So in this video, we're going full scrambler. Let's go. Yeah, so summer na, riding season na naman. Gusto ko magpalit ng setup. Gusto ko nakitodo yung pagiging scrambler nito. Una, papalitan natin yung gulong into a dual sport tires. Tsaka mataas. Traffic talaga dito sa Maynila, lalo na alas 5. Ang current setup kasi nito is tracker. So medyo mataas na handlebars, tapos road tires. More on road long rides and stuff. Tsaka banking na rin kasi naka road tires ako. Ngayon, on the way ako ulit sa Spec G kasi yun ang ating one stop shop. Bali, in-order ko na dun yung gulong na gagamitin kasi papadeliver ko na dun yung handlebars na gagamitin. Ngayon sa gulong, medyo nagkaroon ako ng ilang araw na pag-iisip at pagdedebate. Madalas kong kausap si ChatGPT with regard sa quality on which type of tires should I use na aakma sa budget, aakma sa riding style at saka sa mga gusto mong puntahan. Tapos doon ko rin nalaman yung kaibahan ng radial sa bias ply tires. Yung bias ply, yun yung mas nakikita natin sa mga low budget na mga motor kasi yun nga, budget lang. Usually yun yung mga gamit ng mga hindi naman masyadong mabibilis na motor, lalo na pang commute lang, ganyan, o kaya with the heavy loads like mga tricycle. Yung bias ply, ano siya, basta ililink ko sa baba yung video ng Michelin para malaman yung radial. Basta in summary, si bias ply mas matibay siya pero mas makapit si radial kasi yung contact patch ni radial mas malawak kumpara sa bias ply. Si radial medyo mas malambot siya, tsaka usually yun yung mga gamit ng mga pang sports bike kasi hindi siya ganong kabilis ma-overheat kagaya ng bias ply. Anyways, pagdating naman dun sa mga pinagpipilian kong motor, syempre todo research tayo yan. Ano maganda, ano sulit. Ang number 1 talaga sa listahan in terms of performance all around. Ito, bibigyan na tayo ng gulong si Pirelli STR Scorpion Rally Tires. Siya talaga yung all-arounder, like maganda siya sa off-road, light trail. Maganda rin siya sa road, kahit i-banking mo siya kumakapit na parang road tires. Kaso, siya yung pinakamahal. Pucha, ang pares 150-70 na likod, tapos 120-70 na harap. Paabot ka ng 19k. Like, god damn, uupurin ko lang din naman yan. Pero dun panatag loob mo. Isa nga pala siyang radial tires. Yun yung number 1 na pinaka-recommended talaga pag magdo-dual sport ka na motor is yung Pirelli STR Rally. Pag may budget ka, yun yung magandang kunin. Wala tayong budget, so dun tayo mapupunta sa bias ply. Bali dun sa way ko ng pagra-ride, bumabanking din ako. Sinecheck natin kung compatible pa sa atin yung performance ng tire, no? Kung yung tires ba na mapipili natin is pasok sa klase ng riding na ginagawa ko. Well, una, syempre that makapit. Since mahilig din ako mag-cornering, so dapat makapit sa cornering, banking, ganyan. Solid din pang long ride. Tapos syempre yung look na kinukuha natin kasi nga mag-i-scrambler, dual sport na look. Maraming maganda, maraming mahal. Pero ang pasok sa budget tsaka looks is yung Corsa Cross S. So yun yung napili ko since mura lang siya sa Spec G, pero nabibili nun. Since gumagamit din si YOLO Vlogs nun, isang fellow XSR na content creator, yun talaga yung main gun niya. So nagagawa niya naman niya lahat halos. Syempre may mga limitations pa din. Ang pagkakalam ko sa basa, kailangan mo lang magbawas ng PSI, o kaya kung magko-cornering ka, bawas ka PSI, tapos makapit siya. Ang alam ko, nasa medium to soft yung or hard to medium compound yung gamit niya, kaya goods na rin kahit bias ply. Tsaka kung hindi ka naman nag high speed, I mean hindi mo naman mararamdaman yung disadvantage ng pagiging bias ply compare sa radial. Kaya sigit nga ako. At hindi lang yan, ang isa sa mga pinaka na-excite akong upgrade ngayon, since mag-i-scrambler nga tayo at ang problema dito sa XSR ay masyado siya naka-rear. Yun o, naka-rear siya dito na mga scrambler na dito So meron tayong foot adjuster na bilhin natin sa Indonesia. XSR 155 parts. Okay, tawid po kayo. Yeah, kaya XSR 155 parts. So yun, testing natin ngayon. Wala pa ako nakikitang may gumawa nun sa Pinas. So mukhang tayo pa lang. So we'll see. Kasi medyo hirap Ito ang hirap pagka XSR owner ka tapos matangkad ka. Medyo cramped yung legroom mo pag naka high rise ka na handlebar. So makikita natin yan. Tapos yung handlebars ko na bago, parang ganito rin pero mas mataas para mas commanding yung stance, diba? So yeah, tara, punta tayo sa Spec G.
Ayun, mukhang mas mauna pa itong i-upload kaysa dun sa mga long ride namin ng Metro Boys. Okay, kita-kits tayo pag na malapit na ako sa Spec G. Okay, thank you po. Ay, nakabukas pa to eh. Unahin ni kay Joseph yung gulong, saan kay Wilbert yung kakabit natin. So, yung handlebars, tapos yung gagawin natin sa foot peg. Corsa Platinum Cross S 11080 by 17. Yun. Yan o. Taba. So, yan, lalaki talaga siya. 14080 17. Hindi talaga gagalaw yan pag tinayuan. Sorry. Kumapal na talaga siya. Ready check, in exchange, tataas yung motor, tataas yung ground clearance. Nag-iiba yung handling lang, very little. Pero yan, yun yung trade-off. So, malulipit ang mekaniko namin sa Spec G. Tapos na sila sa gulong, tsaka sa foot peg. So, susunod na natin yung handlebars. Nang overtime na naman, napasubo na naman natin ang mga mekaniko nila. Tapos na na. Kaya Joseph, tsaka si Wilbert. Yan, ganyan sila. Walang ina-atras ang laban yan. Mahaba yung handlebar. Ayan, ito na nga yung panimula natin na scrambler build. So, i-rundown ko lang yung mga upgrades na ginawa ko. So, una yung gulong. Yung Corsa Cross S 14080 by 17. Sarap. 11080 by 17. So, mas mataas yung profile niya kasi para mas tumaas yung ground clearance. Ang cons lang, pag nag-sidestone kayo, kailangan may ganito kasi talagang gaganon siya. Sunod yung handlebars. Ito yung scrambler handlebars. Ganda naman siya actually. Wider yung handlebar niya. So in terms na magta-turn-turn ka at makaka-turn ka ng mabilis kasi mataas na yung ano nito eh. Pag mataas yung gulong medyo mahirap i-turn. Lalo na naka-dual sport. Pagkatapos yung ating ito yung pang-relax o yung sa shifter na pang forward. So ito kasama yan sa mga in-order yan. Tsaka itong bakal na to. So, matibay naman, hindi naman wala pa namang so far na nagbabadya na parang matisira or bibigay. Siguro mas una pang bibigay dyan itong mga bolt. So yun, mas relax na siya. Isa lang cons niya pagka traffic, nagbababa ka minsan. Ito, tatama dito. So, hindi naman siya ganun ka-bothering pero tatama lang siya. Wala namang anti. Ano pa ba? So, yun yung pasimula.
Sa handlebars na to, since white siya tsaka mahaba, kailangan nyo lang batakin tong mga snitches o yung mga dito. Kaya hindi ko pa siya mapa-car wash. So kailangan ko pa siyang habaan or pabayaran. So yun. Yun. In terms of takbo, medyo bumagal lang siya ng konti kahit naka 1450 na ako na sprocket. Ngayon abangan nyo yung next ko na video regarding sa sprocket kasi magpapalit tayo ng sprocket. Yan. Ang binili kong sprocket ay 1553. So yun. See you on the next one.